Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay huling linggo po ng 2023 at maraming salamat sa Diyos sa kanyang katapatan po sa ating lahat, sa ating mga buhay, sa the whole 2023, whole year na pag-iingat po niya sa atin at kagandahang loob sa atin ng Diyos. So ngayon, pagpasensya niyo po muli, same last week na talagang habol lagi ang oras ko po dahil masyado akong busy dito sa trabaho at alam kong itong mensaheng ito ngayon kailangan din ito sa Nueva Ecija, kaya nandito po ako. I will try my best sa tulong ng Diyos na maging maayos po ang message ngayon na kahit nga padilim na naman po dito sa amin dahil talagang maghapon po akong nasa work. So anyway, kung matatandaan po ninyo, yung sa patuloy ng mga nagbabasa, ngayon ay nasa 2 Corinthians tayo, pangalawang Korinto ng chapter 6. Ngayon, bago po ako magpatuloy dito sa ating babasahin sa chapter 6, balikan po natin muna yung chapter 5, na kung saan doon po pinahiwatig nila Pablo po ang kumbaga yung pananampalataya na tungkol sa mga bagay na inaasahan natin sa hinaharap, yung mga bagay na hindi pa natin nakikita na siyang nagpapalakos ng loob sa kanila at ibig sabihin yung mga pangako ng Diyos po sa ating buhay na umaasa tayong tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako at ang buhay na walang hanggan. So ngayon, bago po ako mag-continue, and then i-ready nyo po ang inyong mga Bible sa chapter 6 ng 2 Korinto, pangalawang Korinto. At manalangin po muli tayo at hingiin natin ang presensya or tulong ng banal na espiritu sa atin upang maunawaan po natin ang mensaheng ito sa chapter 6. Okay? So let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos na banal, maraming salamat po Ama na sa kabila ng kabisihan namin, maging sa aking sarili sa maghapon, nabibigyan niyo po pa kami ng pagkakataon o Diyos na patuloy na mapakinggan ang iyong mga salita. Salamat po o Diyos na ikaw ang tumutulong sa amin, O God, na lagi naming mapakinggan ang mga mensahe mo sa amin. At sa oras pong ito Ama, idinudulog ko po ang aking sarili kasama ang mga kapatiran ko na nasa kabilang line na nakikinig nito Lord. Dinudulog namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming isipan, O Lord, mangusap ka nga po aming Diyos. Ikaw po ang magturo sa amin at nananampalataya kami na kalooban mo na malaman namin kung papaano kami sumunod sa iyo at kung ano ang dapat namin gawin upang mabigyan ka ng karangalan. Kaya Holy Spirit, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pasimula hanggang sa dulo ng aming pag-aaral na to. Sa iyo ang parangal at papurit pagsamba, ang lahat ng dalangin namin ito sa iyo, O Diyos, ay sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So, amen, purihin ang Diyos. So, sa inyo pong mga taga Nueva Ecija, magandang umaga po sa inyo. Very special ang message ngayon kasi nauna pong ipinipline ito sa inyo at ito nga po rin ang dahilan na talagang nagrarush ako ngayon na mahabol ko na bago dumating ang dilim dito sa park ay maggawa ko po ang message. At tulad po ng naipaliwanag ko na rin sa mga nauna, bakit lagi kong ginagawa dito sa sasakyan ang message kasi po sa bahay maraming bisita ako ngayon, marami pong kumbaga ay marami po na nandyan yung mga kapatid ko, and the same time talagang maraming ingay sa bahay, kaya mas piniprefer ko po na dito ako sa sa trabaho dito sa park gumawa nito at nakaka-concentrate po ako ng husto. Amen. So okay po, so ngayon chapter 6 ng 2 Korinto. Okay po, sige ngayon pasimulan po natin. Pero before that, tulad ng sabi ko, balikan natin ng unti yung chapter 5. Kasi kadugtong ito, yung chapter 20, yung last verse po ng chapter 5, na kung saan, sabi po dyan, kung titingnan po ninyo ang hawak ninyong Bible sa chapter 5 verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo na sa pamamagitan namin.
Yun po ang tinutukoy ni Pablo na kapag sila po nangangaral, ito po ay utos ng Diyos. Ano po sa kanila at ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. So ibig sabihin, kapag may nangangaral po, ang Diyos ang mismong nagsasalita sa pamamagitan ng salitang ito na pinapaabot sa atin. Siya po ang nakikipag-usap sa atin. Katulad ng sabi dito sa verse 20, sabi dito, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So ito po, kumuha lang ako ng kaunting background sa chapter 5 para tuloy-tuloy po nating maintindihan ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Na talagang kailangan, sabi dito, ginawa, alam po naman natin ito, di ba? Na talagang ang Panginoong Hesus, inalay niya ang buhay para sa ating ikatubos ng ating mga kasalanan upang sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkaroon na buhay na walang hanggan. So napaka ano po ito, popular po itong naririnig natin ang patungkol sa kamatay ng Panginoong Hesus, na ito ay para po sa atin na tayo ay makalapit sa Diyos, makasama ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. So, pasimulan po natin ang verse 6, kaya ito ang sabi ngayon ni Apostol Pablo. Verse 1, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Ito po ang tinutukoy po dito. Katulad nito po, andyan kayo nakikinig. Na andito rin ako nakikinig. Lahat tayo nakikinig ng bawat sinasabi ng Diyos. Pinapaunawa po dito ni Pablo, ni Apostol Pablo, na wag nating sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay ng Diyos. Anong ibig sabihin po nito? Pagdating po sa ganitong pagtitipon, i-take advantage po natin na maunawaan natin talagang salita. Pag talagang sikapin natin na sa ganitong pagtitipon, 1 oras, 2 oras, makinig po talaga tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating sayangin yung kagandahang loob, dahil hindi kagandahang loob ng Diyos. Kasi po, sa totoo lang, yan ang katotohanan. Hindi lahat ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao sa mundo ay interesadong makinig sa salita ng Diyos. At hindi lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ibig kong sabihin po, hindi lahat itong tinutukoy, although ang kaligtasan ay para sa lahat, napakalinaw po yun, namatay ang Panginoong Hesukristo para sa lahat ng tao. Pero yun nga lamang po, yun lamang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ang binigyan ng pagkakataong maging anak ng Diyos. So ibig sabihin po dito, tayo, napakalinaw dito, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tinulungan tayong maunawaan ng Kanyang salita at nandito tayo nakikinig ng Kanyang salita. Pinapaunawa din ni Pablo at pinapaalaala sa atin na huwag daw nating sayangin ang kagandahang ibinigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, isang halimbawa po nito ay pagdating sa gawain, may mga tao po na pagdating sa simbahan o sa ganitong pagtitipon, imbes na mag-focus sa Word of God, hindi po, dahil kung ano-ano ang iniisip, kung anong-anong distraction ang ginagawa, ang iba nagsi-cellphone, ang iba nakikipagchismisan sa katabi, ang iba kung ano palakad-lakad. So ito po yung tinutukoy dito ni Pablo. Sa una pa lang sinabi na doon na kung sila ay ginagamit ni Kristo ng pagsahatid ng salita ng Diyos, ginagamit lamang sila, pero ang Diyos ang nakikipag-usap sa tao. Kung titingnan niyo po sa verse 20 sa verse 5, sa chapter 5 ng verse 20. Kaya pagdating dito sa chapter 6, mismong si Apostol Pablo ang nagsasabi, nakikiusap, nakikiusap si Pablo na huwag daw nating sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Huwag nating i-take for granted ang mga bagay na ito po, na kung titingnan po natin nga, hindi lahat
nakakarinig. Hindi lahat nakikinig sa salita ng Diyos, pero salamat sa kagandahang loob ng Diyos, naabot tayo ng salita niya, nakakarinig tayo ng mensahe niya, at ito po ang sinasabi niya dito, huwag nating sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Talagang maging seryoso po tayo dahil tulad ng sabi ko, isa tayo sa mga napili ng Diyos, isang malaking pasasalamat na nakilala natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Ano po? Kaya sabi dito sa verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. At sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. How many times po nung mga panahon na tayo ay mga nasa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kaguluhan, kagipitan, nung nanalangin tayo pinakinggan ng Diyos. Amen? At sinabi dito, noong mga panahon na tayo ay mga nasa bingit ng anumang mga danger, sabi dito, sinakluluhan kita. Napakadakila po ng Diyos sa ating buhay kung babalikan po natin ang ating buhay from that time na tayo isinilang, na noong panahon nga hindi pa natin kilala ang Diyos, pero iningatan tayo ng Diyos until this time na makilala natin ang Diyos at doon natin natutunan kung gaano ang pag-ibig niya po sa ating lahat. Kaya sinasabi dito ng salitang ito, huwag natin itong sayangin dahil mahal tayo ng Diyos. Katulad ng tinutukoy dito, sa kaukulang panahon ay pinapakinggan kita at sa araw ng pagliligtas sinasakluluhan kita. So enough po itong para alamin natin sa ating mga sarili na dapat sa ganitong pagkakataon po na nagkakatipon tayo o nakakarinig tayo ng Word of God, it's about time na makinig naman tayo. Dahil tulad po ng example ko sa Bible study, siguro sa atin kapag nabalitaan natin na si Bongbong Marcos o yung ating presidente o sinong sikat na mga dignitaries o sinong mga celebrities na pumunta sa plaza at sabing pupunta doon at makikipag-usap sa tao, baka kako ang mga tao ay nagkandarapa, nag-aagawan ng upuan upang mapakinggan lamang ang presidente o yung taong kilala na yon. Pero pagdating sa salita ng Diyos, tingnan po natin, mas higit po ang ating Diyos kaysa kay Bongbong Marcos o sino mang mga kilalang tao. Kaya dapat natin siyang pakinggan. Kaya nga dito po nasusuri ng Diyos ang ating puso, kasi si Lord, ang sabi dito, ang pananalig ay ang mga umaasa sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, hindi natin nakikita ang Diyos. Alam natin ang salita ng Diyos, ang Bible ay salita ng Diyos, malinaw po ito. Kaya kung alam natin na nanalig tayo na ito ay salita ng Diyos, dapat tayong nakikinig. Dahil dito po ang sabi po nga dito ni Pablo sa chapter 20, sa verse 20, ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan namin. Malinaw po ito, dahil nakikita natin walang si Pablong ipinbang pinapangaral kundi ang salita ng Diyos. Hindi niya pinapangaral ang sarili niyang kakayahan, hindi niya pinapangaral kung ano ang maitas ang kanyang sarili, kundi pinapangaral lamang po nila ay patungkol sa salita ng Diyos, na which is yun po ang ating ginagawa. Na lagi nating tumbok, kumbaga naka-Christ-centered po ang ating pag-aaral. Kaya ito pong sinasabi ko, pakiusap ni Pablo, nakikiusap and even us, nakikiusap na pag ganito pong may gawain, talagang wag tayong pumayag na umuwi tayo na walang nalalaman. Sayang nung 2 oras, 1 oras na umuupo kayo dyan, and then pag uwi nyo ng bahay, wala kayong nadalang naunawaan tungkol kung ano ang mensahe ng Diyos dahil hindi nakafocus. Tulad po ng paalala ni Pablo, wag natin sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Okay? Sabi dito, ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Iniwasan naming makagawa ng anumang makakahadlang kanino man upang hindi mapulaan aming paglilingkod. So ibig sabihin po, itong si Apostol Pablo, iniiwasan nila yung mga bagay na makakahadlang kanino man upang hindi sila mapulaan sa kanilang paglilingkod. Amen? Pinapakita po dito ni Pablo talagang nagiging maingat. At even us po ngayon, talagang natuturuan tayo ng salita ng Diyos. Bakit tayo nagiging maingat sa ating buhay Kristiyano para hindi mapulaan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay?
Tulad po sa ating pag-aaral, ang salita ng Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Dapat hindi man lamang ito mapulaan dahil sa ating mga gawa. Tulad po ng nabasa natin nung nakaraan, bakit ang mga hintil napupulaan yung mga Hudyo? Anong sabi doon? Dahil sa kanilang mga gawa. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, bilang mga tinawag ng Diyos, dapat makita po sa atin ang karakter ni Christ, ni Kristo. Kaya tayo tinuturuan ng salita ng Diyos na sumunod sa kanyang kalooban upang sa pamamagitan nito na binabago ang ating buhay araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mapatunayan natin sa mga nakakakilala sa atin noon na kilala tayo ng isang makasalanan, isang masamang tao, isa naman talagang hindi karapat-dapat. Pero nung nagsimula tayong magbasa ng salita ng Diyos at makinig ng salita ng Diyos, nakita sa atin ang pagbabago. So ito po ang tinutukoy dito ni Pablo, nagiging maingat sila sa kanilang paglilingkod. Dapat din po tayo, and even now, sabi ko nga po sa inyo, maging kaming nagsishare, gano'n na lamang po ang paghingi namin ng tulong sa banal na Espiritu ng Diyos, na tulungan kaming makalakad ayon sa katuwiran ng Diyos, dahil dala-dala po natin ang pangalan ng Diyos ng kataas-taasan na ito ay banal. Hindi ito dapat mapulaan dahil sa gawa nating masama. O sa gawa na dahil sa hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, napupula ng salita ng Diyos. Kaya ayusin po natin ang ating pamumuhay. Dahil tayong mga anak ng Diyos nagkiklaim na Kristiyano, dapat makita talaga sa atin ang karakter ni Kristo. Ano po? At sino ang makakatulong nito sa atin? Hindi ito sa ating kalakasan at hindi ito sa ating gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa bawat pagsunod natin sa kanyang mga salita. Kaya ulitin ko po, iniwasan naming makagawa ng anumang makakahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Verse 4, sa halip, sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kamay matyagang nagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at kagipitan. Kami hinahagupit, ibinabilanggo at binubugbog. Naranasan namin ng magtrabaho ng labis, mapuyat at magutom. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo. Tunay ang pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. So isinasalaysay po dito nila Pablo yung pagsasakripisyo nila po sa paglilingkod sa Diyos. Para anong sabi kasi kung makita po natin doon sa chapter 5, kung tayo ngayon ay nabubuhay, hindi na ito para sa ating sarili. Kung babalikan po natin sa chapter 15, verse 15 ng chapter 5, na kung tayo ngayon ay nabubuhay, hindi na ito para sa ating sarili, kundi kung tayo nabubuhay, ito ay para sa Diyos. Dahil napakalinaw, binayaran tayo ng Diyos. Malinaw po sa ating pag-aaral na ang sino mang bumili, ang may-aari na nung bagay na yun na kanyang binili ay siya na. So napakalinaw po sa atin, binili tayo ng hindi sa pamamagitan ng salapi, binili tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, binayaran tayo. Kaya malinaw po, hindi na tayo ang may-ari ng ating buhay, kundi si Kristo ang ating Panginoon ang may-ari sa ating buhay. Kaya dapat siya ang masunod sa atin. Kaya tinuturo dito ni Pablo po, ni Apostol Pablo, na kung sila'y nabubuhay, ito ay para na lang sa kay Kristo, para tayo ay makapagbigay ng karangalan sa Kanya. Ito po ang pinapaunawa na naandun yung kanilang pagtitiis bilang paglilingkod sa Diyos. Lahat, kung magbabasa po natin dito, sinaysay dito, naranasan nilang magtrabaho ng labis, napuyat, nagutom, upal manamuhay ng malinis, and so on and so on. So ngayon, makikita po natin katulad ni Sister Guy, si Sister Banji, si Sister Paz, makikita po natin yung mga sacrifices ng bawat isa para lang maipangaral ang salita ng Diyos, na makikita po natin. Kaya ganun ang sinasabi ni Pablo, bigyan naman natin ng halaga na makinig at huwag sayangin ang salita ng Diyos, dahil marami ang ginagamit ang Diyos para sa inyo, sa ating lahat, upang tayo maabot. Ang mga lingkod ng Diyos po noong ay
sakripisyo. Dahil kung hindi nagsakripisyo sila Apostol Pablo, hindi tayo naabot ng salita ng Diyos. Subalit dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, ginawa ng Diyos ang panukala niya sa buhay ng mga apostol ayon sa kanyang pagkatawag, at kaya ito nakarating sa atin ang magandang balitang ito ng kaligtasan. So makatuwid, ang tinutukoy po ng chapter 6, huwag nating sayangin ang ibinibigay ng Diyos sa atin ng kagandahang loob. Huwag itong ma-waste, kasi naandun yung sinasabi nila Pablo, naandun yung pagsisikap nilang paglilingkod upang sila ay makasunod sa kalooban ng Diyos at tayo din ay maabot ng salitang ito. Amen? So, next, ang sabi dito, verse 8, nararanasan naming maparangalan at ipahiya, ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi, kasi makita po natin yung mga pagtutuligsa kay Apostol Paul. Magsimula ito sa Panginoong Hesus, makita po natin na maraming mga nag-o-oppose, maraming gumagawa ng laban sa kanila dahil sinasabi nila ang katotohanan. Kaya dito ginagawa silang sinungaling. Kung maalala po natin ng mga nakaraan, marami nagbabayad pa yung mga pinuno ng bayan, nagbabayad pa ang mga kilalang tao sa bayan upang magbayad na magsalita ng kasinungalingan laban kay Pablo. Pero hindi sila nagtatagumpay dahil patuloy pa rin nanangibabaw ang katotohanan. So ito po, sabi dito, yun na nga, naranasan naming parangalan at ipahiya at laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kinikilala lang marami. Itinuring na patay na, ngunit buhay naman. Pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak. Mga dukha, ngunit marami kaming pinapayaman. Pinapayaman, mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. So pinapaunawa po dito ni Pablo yung kanilang karanasan sa iba't ibang klaseng uri ng tao habang sila po ay nangangaral, pero never silang natinag dahil alam ni Pablo ang kanyang direksyon. Pinangakuan siya ng Diyos, katulad kung maalala po natin sa mga naunang binasa natin, binaunahan na siya ng Panginoong Hesus, Pablo, anuman ang mangyari, huwag kang titigil sa iyong pangangaral dahil sasamahan kita sa lahat ng saan ka man pumunta. So ito po ang nangyari kay Pablo, kaya pusog, ibig sabihin firm po si Pablo sa kanyang paglilingkod. At ito naman ay pinapaabot sa atin na tayo naman po ay huwag nating sayangin ang binibigay na opportunity o binibigay na kagandahang loob sa atin ng Diyos. Kaya ibig sabihin, makinig po kayo dyan. Tulad ng sabi ko, lahat tayo binigyan ng kagandahang loob. Ako, sabi ko nga po sa inyo, I do my part, na kahit sa ganitong kaparaanan, ng sasakyan, malamig sa labas, after work, hindi pa nakakain, pero magsishare ng Word of God, dahil naalam po natin ang kagandahan ng loob ng Diyos para sa atin po talagang kailangan natin siyang paglingkuran, kailangan siyang parangalan, at magamit tayo sa ating kapwa, dahil ito ay kasama doon sa number 1 na pangalawang utos. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso't kalakasan, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at mahalin natin ang kapwa gaya ng ating sarili. Kaya po ito katulad ng mga apostol, nagagawa nila ang lahat ng iyon. Hindi nila inaalintana kung ano ang kanilang mga pinagdaraanan sa paglilingkod dahil mahal nila ang Diyos at mahal din nila ang kapwa. Amen? So ito po ang pinapaunawa dito ni Pablo. Verse 11, mga taga-Korinto, dahil kinakausap dito ni Pablo, mga taga-Korinto, nung sinulat niya po ito, mga taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Bold, katulad po ng nabasa natin, wala siyang kinikilingan. Si Pablo po, kapag talagang mali, wala siyang sinasanto. Ibig sabihin, kapag mali, wala siyang kinikilingan, wala siyang favoritism, kundi talagang makita natin tapatan siya sa pagsasalita. Ano po? Binuksan namin ang aming puso sa inyo, hindi namin isinara ang aming puso sa inyo, kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Ang tinutukoy po dito ni Pablo, yung mga naandoon na mga Hudyo o mga
mga tao sa Korinto. Dahil itong Korinto nga pong ito, makita natin na naandun niya ng klase ng immoralidad sa lugar na ito. Kaya sinasabi ni Pablo, tapatan silang nagsasalita para sa kanila. Kapag mga makasalanan, talagang sinasabihan talaga ni Pablo. Ngayon sabi ni Pablo, binuksan namin ang aming puso para sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng puso para sa amin. Kasi imbes na pakinggan nila ang pinapangaral ni Pablo, na ayun namang pinapangaral ni Pablo ay para sa kanilang kabutihan, pero hindi nila pinapakinggan. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay para sa kabutihan nating lahat. Pero katulad ng sinabi ni Pablo, kayo ang nagsara ng inyong puso. Yung mga taong despite na inaabot ng salita ng Diyos, pilit na sumusuway at ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi ni Pablo, kayo na ang nagsara ng inyong mga puso. Kasi inaabot ng Word of God sa kahit sa anong kaparaanan, nagpapakasakit yung mga apostol upang abutin sila, pero marami sa kanila ang ayaw makinig. Amen? Kaya sabi sa 13, kinakausap ko kayo bilang mga anak. Buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso. Tulad ng ginagawa namin sa inyo. Yung sakripisyo nawa nila, sabi ni Pablo, pinasinalaysay niya dito yung mga pagtitiis. Dumana sila sa matinding pagsubok. Dumana sila sa matitinding dumadaan ng halos sa bingit ng kamatayan para lang maipaabot sa kanila ang mensahe ng Diyos. Kaya ang sabi dito ni Pablo, pakinggan nyo naman kami kung papaano namin binubuksan ang aming puso. Ibig sabihin, binubuksan ng nila Apostol Pablo ang kanilang puso sa mga tao upang makinig ng pinapaabot na mensahe ng Diyos, pero itong mga tao ayaw makinig. Kaya po nasabi dito, nakikiusap kami sa inyo, buksan naman ninyo ang inyong mga puso tulad ng ginagawa namin para sa inyo. Amen? So talaga pong grabe po ang pag-abot ng Diyos sa ating lahat. Nakakalungkot, ginagawa ng maraming kaparaanan ang Diyos pong pinapakita sa atin. Subalit nakakalungkot, may mga tao pa rin hindi nakikinig at nagmamatigas. Yun po ang sinasabi ni Pablo, kayo na ang nagsara ng inyong puso. So verse 14, ang pakikisama sa mga di sumasampalataya. Huwag kayong makisama sa di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Ito po yung matapos tayo makilala natin ang Panginoon, and then makikisalamuha tayo doon sa mga taong tulad ng ginagawa natin nung tayo na makamundo pa. Tinuturuan tayo dito ng salita ng Diyos, umiwas tayo doon. And then kung maaalala po natin, dalawang bagay ito. Kasi ang Panginoong Jesus, noon, nakisalamuha siya sa mga makasalanan. Kumain siyang kasabay ang mga makasalanan na tinuligsa na naman ng mga parisiyo. Noon ng Panginoong Jesus, tandaan po natin, malinaw ng Panginoong Hesus pumunta dito sa lupa upang makisalamuha, upang hanapin ang mga makasalanan. Totoo po yun. Nakisalamuha ang Panginoon sa mga makasalanan. Pero ang purpose ng Panginoon, doon kaya siya nakisalamuha sa mga makasalanan upang siya ang maging ilaw ng mga taong itong nadidilaman at maiahon doon sa kanilang kinalalagyan sa kadiliman. Ngayon, pagdating po sa atin bilang isang Kristiyano, ang tinutukoy po dito ni Apostol Paul, huwag kayong makisama sa di sumasampalataya at para bang kapareho nila kayo. Tinuturoan tayo, kung tayo nakikisalamuha po sa ating mga kasamahan na hindi nakakakilala sa Diyos, hindi po yun para makisama tayo, makisawsaw tayo sa mga maling gawa, kundi tinuruan tayo katulad ng Ginoong Panginoon, maging ilaw kayo doon sa gitna ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Maging good example tayo, hindi yung nakisalamuha ka, kung manginginom yung dati mo kasama mo, manginginom ka na rin. Kung chismosa yung dati mong mga kasamahan, makikipagchismis ka na rin. Hindi po ganun ang turo po sa atin ng Diyos. Kaya tinuturoan tayo ng Diyos, maging ilaw kayo, makikisalamuha tayo sa mga hindi sumasampalataya, pero ang purpose sila ay maiahon doon na hindi tayo ang bumalik sa kanilang ginagawa. Kasi sa malinaw dito sa sinabi nung kahapon, kapag kung sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang, wala ng dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya tinuturoan tayo dito, kung tulad nga ng sabi ko, sabi dito, huwag kayong makikisalamuha sa mga hindi
sumasampalataya na para bang kayo, kapareho ninyo kayo. Kasi po, ang katotohanan, may mga Kristiyanong nagsasabing sila ay Kristiyano. Pero pagkasamang makamundo, ang ginagawa din ng Kristiyano ay pareho makamundo. Hindi mo na ma-identify kung sila nga ba talaga ay Kristiyano o talagang makamundo. Kasi tulad ng ginagawa dito po, sinabi dito, maaari bang magsama ang sakang katuwiran at mga kalikuan? O kaya ang liwanag o ang kadilim at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo ng Diyos, ng Diyos-Diyosan o ng Diyos o sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo'y templo ng Diyos na buhay? Napakalinaw. We are the temple of the Holy Spirit, ang ating katawan. Kaya hindi ito dapat dalhin natin sa mga makamundong bagay tulad ng ginagawa natin noon na hindi pa natin kilala ang Diyos. Tinuturoan tayo na tayo'y banal. Sabi ng ating Ama Diyos sa langit, ako ay banal kaya kayo'y magpakabanal. So tinuturoan tayo dito po lalayuan natin yung mga kasamahan natin lagi na nakakapagkus sa atin na magkasala. Kasi malinaw po, maalala, pansin ninyo, kapag ang mga kasama-sama natin, dati noon, tulad ng sabi ko, kapag ang mga kasama-sama natin, mga chismosa, na nahatidan tayo ng mga chismis, kinalaunan niya, nagsasang-ayon ka na sa kanilang pinagchichismisan. At halimbawa naman yung nakakasama natin manginginom, kapag naandun na sa gitna ng inuman at dati kang ganyang pala inom, kapag inalo ka, una mo lang tikim hanggang sa sunod-sunod, tuloy-tuloy na rin ang pag-inom mo. So po, ito po ang sinasabi dito, kapag makamundo ang ating mga kasama, nakakahawa po. Na dapat tayo ang liwanag natin ang nakakahawa sa kanila na wala sa Panginoon. Kaya tinuturoan tayo dito, ang tungkol sa pakikisama natin, tingnan natin kung sino ang nakakasama-sama natin sa araw-araw. Kasi kadalasan po talaga kung ano ang kasama-sama mo, yun din ang ginagawa mo. Majority ganun po ang nangyayari. Kaya kumbaga sinabihan tayo nung nakaraan, kung maalala ninyo, iwasan ninyo ang mga taong masasama ang hilig. Dahil nadadamay ang reputasyon po natin sa totoo lang. Tinuruan tayo, again, wag nating ma-misinterpret ang aral na to, Tinuruan tayong makisalamuha sa mga hindi mananampalataya upang akayin sila sa liwanag. Hindi yung makikisalamuha tayo sa unbeliever para gawin natin ang kanila ding ginagawa. Kailangan makita po sa atin ang liwanag ni Kristo na tayo ang makaakay sa kanila sa Panginoon upang sila man din ay makatalikod sa kanilang masasamang gawa. Pero kung tayong nakakaalam na ng katotohanan ay bumabalik-balik pa sa alam nating kasalanan, ayun po ang mahirap doon. Kaya sinasabi dito, maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? Maaari bang magkasundo si Kristo ang dyablo? Hindi pwede po talaga to. Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kaya kitingnan niyo po yung mga, mapansin po natin, yung mga Kristiyanong patuloy nakikipagkaibigan o nakikisalamuha o nakikisama sa mga kakaibigang makamundo. Makikita po natin yan, ganun din ang kanilang ginagawa na nagiging makamundo rin. Na ang katotohanan na alam nila ang katotohanan na mali, pero nagagawa nila. Bakit? Dahil may transparency of the Spirit, na ibig sabihin, nakakahawa. Nakakahawa po. Una niyan, ayaw-ayaw mo pa, hindi na ako iinom. Pero pag patuloy mong kasama ang isang taong palainom, mamukat-mukatan mo yan, mamaya umiinom ka na. Kapag ang kasama mo mga pakialamera at mga chismosa at pinapakialaman ang buhay ng iba, mamaya niyan mapapansin mo, nakikidugtong ka na sa mga usapan nila. Kaya ito po, tinuturoan tayo dito ng Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga hindi sumasampalataya kung hindi lang naman ang purpose mo ay akayin sila sa liwanag. Layuan mo sila dahil malinaw. Kung hindi mo sila lalayuan, pati ikaw makakagawa ng kanilang ginagawa. Yan po ang katotohanan. Kaya tinuturoan tayo ng salita ng Diyos sa bagay na ito po, Kaya sabi dito, anong sabi? O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya rin ang nagsabi
mananahan ako at mamumuhay sa piling nila at sila'y magiging bayan ko. So malinaw po ang Diyos, tayo ang templo ng Diyos, at kapag nananahan sa atin ng Diyos sa ating puso, wala po ang mga desire natin na makamundo, dahil magkalaban ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ng sanlibutan. Yung mga hilig natin noon na tayo ay nasa mundo, naalis po ang ating appetite, na walang tayo ng gana sa mga bagay na ginagawa natin noon, dahil nakapaghari sa atin ang espiritu ng Diyos na nakalaban ng espiritu ng sanlibutan. Kaya doon na tayo nagtataka, bakit dati pala mura tayo? Bakit dati nagsisinungaling tayo? Bakit dati yung kasalanan parang hindi man lang tayo affected kapag gumagawa? Pero ngayon na tinanggap natin si Kristo at nakakarinig tayo ng kanyang salita, nagkakaroon tayo ng conviction. May nagsasalita na sa ating budhi na wag nating gawin ang bagay na masama, kasi yan yung bunga ng banal na espiritu na tinanggap natin. Katulad ng sinabi ng Panginoon dito, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya doon po nakikita natin, unti-unti nababago ang ating buhay, unti-unti nalalayo tayo sa dati nating mga gawang masama, dahil dahil sa Panginoong Hesus nananahan sa ating puso. Dahil malinaw sinasabi sa verse 16, tayo po ang templo ng Diyos, at hindi pwedeng mag-share ang demonyo at Diyos sa puso ng isang tao. Isa lang ang mananalo. Kaya habang nasa atin ang espiritu ng Diyos, hindi tayo nagagalaw ng gawa ng sanlibutan, hindi na tayo kayang hatakin pabalik sa dating buhay, dahil mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos na tinanggap natin sa ating puso. Verse 17, kaya't kayo'y lumayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Tinuturuan po tayo, dahil malinaw po ang kapag ang isang taon, tingnan nyo po ang magkakaibigang magkakasama, and then kapag ang kaibigan mo troublemaker, dumating sa point na napasubo ang mga barkada mo sa kaguluhan, pati ikaw nakasama kadamay. Maging po sa mga literal na sitwasyon, kapag may trouble ang grupo mo, kapag nakagawa ng gulo, ang lahat ng magkakasama ay dadalhin sa presento at iimbestigahan. So ibig sabihin, nadadamay kahit wala kang ginawa, nadadamay ka dahil doon sa mga kasamahan mo. Kaya tayo tinuturuan dito ng salita ng Diyos, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Pinapaiwasan tayong marumi. Anong mga rumi? Mga kasalanan po. At sabi sa verse 18, ako ang magiging ama ninyo. Kaya nga tayo tumatawag ng Our Father, ating Ama sa langit. Sabi dito sa verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So totoo po ito, kaya kung ang ama natin ay Diyos na mabanal, talagang hindi tayo pwedeng makisama sa mga bagay na gumagawa ng kalikuan. Binabago ng Diyos ang ating puso. Kaya tinuturuan tayo, tingnan po natin ang ating masarang sarili, ano po? Na talagang tayo pa ba ay nakikisalamuha sa mga taong dating gumagawa ng mga kasalanan natin noon? Iwasan po natin yun. Dahil walang maging maidudulot sa atin. Or kung tayo man nakikipagkaibigan sa kanila, hindi para makisama doon sa kanilang ginagawa, kundi para sila, ang purpose natin ay sila'y maakay. Pero maging aware tayo dyan. Must be careful na talagang tayo ay hindi maakay nila, kundi sila ang maakay natin sa liwanag. Hindi tayo ang makabalik sa dating lumang buhay, kundi tayo po ang makaakay sa kanila. Kaya kung nakikita natin ang ginagawa natin ay nagiging tagilid ang ating sitwasyon at unti-unti tayong nababalik sa dating buhay, ito po ang sinasabi ng Panginoon, layuan ninyo sila. Lumayo kayo sa kanila. Huwag kayong makisama sa mga hindi sumasampalataya
na para bang kapareho ninyo sila. Kasi ang iniiwasan po dito, tinutukoy ng Panginoon, ayaw niya tayong makabalik sa dating buhay. Ayaw niya tayong marumihan dahil kung tunay, kung sinong kasama-sama mo, sooner or later, ganun din ang gagawin mo. Tandaan po natin yung kasabihan. Kapag ang isang tao ay laging nakalapit sa uling, sooner or later, mauulingan yan. So ganun po tayo. Kaya piliin po natin ang ating mga nagkakasama, piliin po natin ang mga nagiging kaibigan natin. Katulad nga po ng sabi ko nga kapag ang kakilala mo or lagi mong pinupuntahan ay puro yan mga negatibo, wala na lang babanggitin sa iyo, ay naku paano ang buhay, wala kaming ganito, ay naku paano na kaya ang ganito, ay naku. Nag-i-impact po yan sa isipan ng nakikinig. Yung lahat kung ang kausap natin mga negatibo, lagi iwasan po natin. Yung puro na lang problema ang pag-uusapan, nag-aapekto po yan sa isipan natin. Hanapin natin ang mga laging pinag-uusapan, ang kapangyarihan ng Diyos, ang patungkol sa kadakilaan ng Diyos at may kapayapaan kapag uwi mo ng bahay. Pero kung ang lagi nating kasama-sama mga chismoso, pakialamera ng mga kapitbahay, naku po hanggang umuwi ka ng bahay, dala-dala mo sa isip mo ang mga problema ng mga pinagchichismisan hanggang maghapon bagabag ka. Pero tulad ng sabi ko nga po, kapag patungkol sa Diyos, ang ating napag-uusapan at mga kakilala at kaibigan mo, laging si Lord ang pinag-uusapan ng kadakilaan Diyos, doon po magkakaroon tayo ng mapayapa po ang ating buhay. At hindi lang yun, nagkakaroon tayo ng pananalig sa Diyos at pagtitiwala. Kaya ito po, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, piliin natin ang mga nakakasama sa buhay. Ito ba'y nakakatulong sa atin na magkaroon tayo ng positive thinking, magkaroon tayo ng faith, and then doon tayo lumapit lagi, yun lagi ang lagi nating kaibiganin. Huwag tayo pong makipagkaibigan doon sa puro na lang salita ng mga kahinaan ng pagpapahina ng loob. Bagkus, kung meron tayong kakilalang ganyan, tayo po ang mag-akay sa kanila. Sa atin magmula ang mga positibong mga usapin patungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Tayo po ang mag-share sa kanila upang sila ay maakay sa liwanag. Amen? Kagandahang loob ng Diyos. So ito po, purihin ng Diyos, madilim na dito sa akin, na madilim na, ilaw na lamang po sa park. But purihin ang Diyos, nakatapos po ako ngayon ng chapter 6. So God bless everyone, bagong taon, maligayang bagong taon po sa inyo, last Sunday of the month, of the year, at salamat sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. So next Sunday po, bagong taon, January 7, and I don't know kung anong message sa atin ng Lord, pero napakadakila po ng ating Diyos na pinaglilingkuran sa inyo dyan sa Nueva Ecija. Good morning po, and I'm hoping sooner, the next few months, magkita-kita tayo personal, loobin nawa ng Diyos na pag-uwi ko po dyan, na magkakasama-sama tayo, and then sa inyo naman sa Paco, the same thing, magpakatatag kayo laging i-improve po ninyo ang inyong pananalig at basahin ang salita ng Diyos. Ganun din po ang masasabi ko sa Bicol and Even dyan sa bagong bukas sa Labo. God bless us all. God is so good. Napakabuti po ng Diyos sa ating lahat. Amen. So magpe-pray lang po ako ng maigsi. Pasasalamat sa Diyos. Hallelujah, Father God. Salamat po, Ama, sa pagpapaalala mo sa amin ng iyong banal na Espiritu tungkol sa mga bagay na itulod, kung ano mga dapat naming iwasan at kung paano namin dapat pahalagaan ang mensaheng itong naririnig namin, dahil ang mensaheng ito'y nagmumula sa iyo. Kaya Amang Banal, aming Diyos na dakila, pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan ka namin sa bawat ginagawa niyo po sa aming buhay. Maparangalan ka nga nawa namin, tulad ng sabi mo sa amin, ang aming buhay ay para sa iyo na lamang, dahil kami ay pag-aari mo, kaya nararapat lamang na maging ang lahat ng aming gagawin ay ipidulot po na magdulot ito sa iyo ng karangalan. Kaya thank you, Lord, purihin ka namin, pasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So God bless. Okay po, bye-bye.